Kapatid na Ping-an, nasaan ka ngayon? Kapatid na Ping-an, anong nangyari, Xiaohua? Bakit ka umiiyak? Kailangan naming lumipat. Saan kayo lilipat? Sa Pengcheng, pupunta ako sa tatay ko. Paglaki ko, pupunta ako sa'yo. Ito ang pamana sa aming pamilya. Sabi ng lola ko, kapag lumaki ako, ipapasa ito sa misis ko. Isuot mo muna. Ano ang misis? Hey, syempre, asawa. Paglaki ko, pakakasalan kita. Gagawin kitang asawa ko. Bibi, aalis na tayo. Dumating na ang nanay ko para kunin ako. Kailangan ko nang umalis. Ayan. Tumayo, Sien. Pumunta ka sa impyerno, ikaw na maliit na cute. Kanina, nabangga ako ng bata, para lang sana kunin ang cellphone. Oy, tigil. Maliit na cute, alisin mo yung larawan. Maliit na cute, alisin mo yung larawan. I cancel. 3, tanggalin ang larawan. Ang magandang babae ba ay ang sasakyan mo? Sandali lang po, guro. Kung hindi lang ako nagmamadali para sa interview, titirisin kita. Ay, tutuloy ba tayo o hindi? Magsisimula na, maestro. Mahal ko. Babaeng magalitin. Salamat, maestro. Resume. TW. Oy, guro. Sandali lang. Mali ang nakuha kong bag. Ang agimat na binigay sa akin ng nanay ko, nasa bag ko pa pala. Xiaohua. Baka hindi na kayanin ng nanay. Kailangan mong mag-ingat mag-isa mula ngayon. Hindi mangyayari yon, mama. Wala kang magiging problema, mama. Ito ang amulet na ipinagdasal ko para sa'yo ilang araw na ang nakalipas. Inihanda ko ito para sa'yo. Dapat ay palagi mo itong dalhin. Makakatulong itong magbigay sa'yo ng kaligtasan. Sige. Pag namatay na si mama, dalhin mo ang abo ni mama. Pabalik sa aming bayan. Mama, sayang lang. Hindi na makita ni mama kung paano ka ikakasal. Mama, nanay, pagmamakaawa ko po. Huwag mo po akong iwanan mag-isa. Nanay, pagmamakaawa ko po. Nanay. Jason Chen. 888 diskwento. Numero 888. Jixing Shen, lumabas ka. Tingnan mo, ang cute ng batang ito, matandang ginang. May isang babae sa labas, mukhang galit na galit. Sabi niya, gusto niyang makipagkita kay binata. Hinahanap si Xing Chen. Hindi kaya si Xing Chen ang may nagawang mali sa kanya? Hindi naman siguro. Papasok siya. Wala namang anuman si nanay, Xing Chen, Jare, Lola. Tita, kamusta po? Hinahanap ko si Xing Chen. Ina, anong nangyari sa mama? Naku, mama. Hi, mama, anong nangyari sa iyo? Lola, mama, anong nangyari sa iyo? Tawag na ng ambulansya. Anong nangyari dito? Hindi pwede. Huwag naman sana. Wala akong ginawang masama. Nakapatay ako ng tao. Hindi ako makukulong, di ba? Hoy, nandyan ka na ba? Hintayin mo ako, pupunta ako para sundin ka. Lola. Pasensya na.
Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko rin alam eh. Doktor, ako po yung kaibigan ng babae kanina. Yung babae po. May isang batang babae na pumunta upang hanapin si Xingchen. Hindi rin alam kung siya ba ang kasintahan ni Xingchen. Nang makita siya ng nanay, sobrang saya siya, tapos bigla siyang napaluhod. Kahit pa kasintahan ni Xingchen siya, hindi naman siguro siya dapat ganun kasaya. Sino ba ang hindi nagsasabi niyan? Yung batang babae, natakot kaya napakaputi ng mukha. Nasaan ang nanay? Nasa loob. Nasaan yung batang babae? Nasa dito lang kanina. Ikaw. Ha? Dapat magdesisyon agad tungkol sa pagpapalaglag. Kung maghihintay ka pa, magiging delikado. Pagpapalaglag. Anong problema mo, Iha? Sabihin mo lang sa nanay mo, huwag mong hayaan na magsisi ka buong buhay mo dahil sa isang impulsibong desisyon. Hindi ko alam kung nasaan ka ngayon. Babalik ka agad dito. Anong nangyari kay tatay? Ikaw na mismo ang gumawa ng kalokohan. May mukha ka pang magtanong kung anong nangyari. Tatay, sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo aayusin ng maaga ang mga bagay, babalayan kita ng mga binti mo. Wala sa lugar. Umupo ka na. Ang pamilya namin, ang G, ay palaging kulang sa mga anak. Meron ka pang Xingchen. Isa lang ang linya ng pamamana. Ang batang to, huwag na huwag mawawala. Paano ka ba sigurado na siya ay anak ni Xingchen dahil nandyan na siya sa bahay? Isipin mo, anong babae ang magkakaroon ng affair, tapos mabubuntis ng ibang tao, tapos may mukha pang makipagkita sa pamilya ng boyfriend niya? Baka nga. Yan ang anak nating unang nagtakang ng iwan. Punyeta, kung gagawin niya yan. Maaga, ako ang may kasalanan sa pagpapalaki ng anak. Pasensya na po. Hindi. Sa akin ang problema. Wala itong kinalaman kay Jig Xingchen. Tingnan mo, ang kabutihan ng batang ito. Siya pa nga ang maliit na batang kuneho namin. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Oo, maaga. Hintayin ang batang kunehong iyon na makabalik. Tatay, tutulungan kita para makaganti. Anong tatay? Sira ang ulo mo. Oh. Maaga. Tatay, para sa'yo, pinapalabas ko ito. Para kay nanay, pinapalabas ko rin ito. Pinapalabas ko ito. Paano nangyari ito? Noong una pa lang, gusto ko lang sanang ibalik yung bag. Ay naku. Ay, gumising na si mama. Naku. Muntik mo na kaming ikamatay sa takot. Halika rito, anak. Lumapit ka sa lola mo. Ako. Papunta na po. Mabuti naman. Ang ganda. Hisha ko. Lola, araw-gabi kitang inaasam. Sa wakas, dumating ka na rin. Nay, sasabihin ko po sa inyo, buntis na siya sa anak ni Xingchen. Totoo ba? Ibig sabihin, makikita ko na ang apo ko sa tuhod. Naku! Naway pagpalain ka ng Diyos. Lola, ang totoo po, gumising na po ba ang lola? Di Harlin, pakisuyong. Suriin ko ulit ang lola. Wala na pong masyadong problema, pero dapat lagi siyang masaya. Huwag ka nang ma-stress pa. Salamat, Giwalin. Manugang, ano bang gusto mong sabihin kanina? Wala naman. Paano ko ba sasabihin yon? Xiaohua. Xingchen Jage. Ikastod. Maliit na bulaklak. Sa mga taon na ito, sa wakas natagpuan kita. Ayokong muling mawalan ka. May inihanda akong regalo para sa'yo. Anong nangyari? Bakit ganito? Xiaohua. Sa wakas, natagpuan na kita. Ikaw ba ay... Ako si Kuya Ping-an mo. Ang pagkakamali mong pagkilala sa akin bilang si Xiaohua ay hahayaan ko na lang. Pero ang sinabi mong tagapag-asawa na itinadhana ng tadhana ng kababata. Noong una, iniisip ko may konting kabuluhan. Gusto ko sanang makipaglaro sa kanya. Ngunit nang makita ko siyang may dalang bag ng babae, nagpakita ng sarili. Tawa na lang ako. Pero sa totoo lang, sakay bike si Xiaohua. Tama sila para sa isa't isa. Xiaohua, ito okay na. Ito ay talagang mabilis. Kuya Xingchen, talaga sanang inaasahan ko ang pagpapahayag mo. Pero, Xiaohua, ako pala ang nag-isip ng labis. Hi, Xiaohua.
Yung siraulong babaeng marahas. Nasusunod na kita, maaari ko nang gamitin ang kanyang panghihinayang para paglaruan siya ng mabuti. Baik si Hoa o si Hoa. Gusto ko sanang makita mong personal kung paano ko nilalaro ang iyong batang kabiyak na parang isang alaga. Tingnan mo, ang saya ng mama ngayon. Matandang ginang. Maaga ka yata. Ito ay regalo mula sa lola mo para sa unang pagkikita. Wag na po, lola. Masyado pong mahal. Mga ilang milyong maliliit na bagay lang. Bakit pa mahal? Sige, isuot mo na. Mga ilang milyong. Ito ang baon ni mama para sa'yo. Ang password ay 6 na 6. Hawakan mo, gastusin mo kung gusto mo. Hindi na po, tita. Sapat na ang pera ko. Anong sinasabi mo? Kunin mo. Wala namang ganun sa loob. Siguro may ilang milyon din. Hindi naman. Mga 0 milyon lang. Medyo kulang nga. Sige, maghanap ka muna. Hindi pa sapat. Sige, bibigyan ka pa ni mama. 1,000 milyon lang naman. Maaga pa. May isang kaibigan si Papa. Nagbigay ng pulang Ferrari. Hindi na magagamit ni Papa sa edad niyang ito. Ito na ang regalo ko sa iyo. Yan. Magkano yan? Hindi naman mahal. 400 milyon. Dolyar. Ako. Hindi ako magpapakawalang hiya dahil lang sa ilang milyon. Magkulong ka na. Multo, Ginang. Mangberto. Ikaw pala. Lalabas po ang ginang. Mas mabuti pa pong dumaan sa main gate. Maraming CCTV camera sa labas ng mansyon. Madaling mag-trigger ng alarma. At saka, marami silang mga aso sa bakuran na nagbabantay. Hindi pa sila gaanong pamilya. Sa misis, maaari itong magdulot ng panganib. Ah, ganun ba? Kung lalabas po ang misis, kailangan mo ba ng sasakyan at driver? Hindi na. Maliwanag na, pwede naman akong lumabas. Pero ganito na kalate. Ako. Inaantok ako. Pupunta na akong matulog. Sige na nga. Pagbalik ni Jixing Shen. Di ba't magiging malinaw na ang lahat? At kung hindi ko na lang lalabanan. Hindi ko na lang sasabihin. Hindi naman siguro nila. Talaga akong ipapadala sa kulungan, di ba? Ay. Dalaga, anong inis mo? Sabihin mo lang sa nanay mo, huwag mong pagsisisihan, dahil lang sa isang saglit na galit. Magsimula ka, hintayin mong bumalik yung batang yun. Tutulungan kita sa bagay na yan. Manugang na babae, lola ay palaging iniisip ka. Sa wakas, dumating ka na. Sila. Kung totoo man silang pamilya ko. Sana'y ganun. Huwag na. Tama na. Ayoko na. Matulog na. Lumayo ka. Ako. Asan ang bag ko? Nahanap ko na. Nasa iyo pa. Alam mo ba na iniwan mo ako? Gano'ng kalaki ang pinsala? At saka, paano ka nandito sa bahay ko? Natutulog ka pa sa kama ko? Nakikinig ka ba? Naririnig mo ba ako? Nasaan ang agimat ko? Hindi ba't nasa bag ko ang agimat? Ay. Nasaan na ang anting-anting ko?
Ikaw ang kausap ko, ang anting-anting ko. Baka, nawala na. Nawala na nga. Dalhin mo na ako para hanapin. Nawala sa kalye. Isang gabi na ang lumipas. Sigurado hindi na matatagpuan. Sigurado nandyan pa. Sigurado nandyan pa. Pakiusap. Pwede mo ba akong dalhin para hanapin? Pakiusap, please. Sige na, sige na. Hindi ba't gusto mo lang ng pera? Isang basag na anting-anting. Ibabayad ko na lang sa'yo. Ikaw. Pinapalo mo na naman ako. Anong nangyayari? Anong nangyari? Wala naman. Anong nangyari? Tatay, bakit mo ako pinapalo? Ganun ba? Itong batang ito, nambuli sa'yo. Sabihin mo, wala bang pwedeng sabihin kay mama? Kinuha niya yung agimat na binigay sa akin ni mama. Nawala. Wala namang anuman. Tutulungan kita makakuha ng isa pa. Kasabay nun, ipapatawag ko na rin ang biyan ng babae. Tayo lang dalawa. Maghahanap kami ng isa pa para sa'yo. Pero wala na akong ina. Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad kay Oyaw. Wala naman akong ginawang mali. Maghihingi pa ako ng tawad. Ikaw. Ikaw na batang ito. Dahil sasaktan mo ba talaga ako? Saktan mo. Bugbog sarap sa kanya. Mamaya na. Huwag ninyong pansinin ang batang yan. Bakit ko ba naging anak ang isang katulad mo? Hindi. Bakit ako lang lagi ang may kasalanan? Siya naman ang nagkamali ng dala. Sumagot ka pa. Ay, tito. Tita. Kasi ako. Anong nangyari? Bumangon pa lang ako, narinig ko na kayong nagtatalo. Bumangon pa lang ako, narinig ko na kayong nagtatalo. Mama. Lola. Si Mama. Lahat ng ito ay gawa ng batang ito. Maaga. Kung may kailangan, sabihin mo kay Lola. Oo, wala namang masyadong bagay. Naalala ko lang ngayon, may mga ilang interview pa akong pupuntahan. Papalit muna ako ng damit, ha? Sumunod ka sa akin. Oo, maaga pa pala. Nanay, upo po kayo. Wala po yun. Mga bata po kasi. Nag-aaway lang po sila. Si Lola po ito. Ang mga regalo po galing kina tito at tita. Nandito na po lahat. Kunin mo na. Para na rin yan sa pinsala. Hindi na po. Dahil sa mali-mali na pagkakaintindi. Akala nila, ako ang girlfriend mo. At akala rin nila buntis ako sa riyan. May sakit kasi ang lola ko. Huwag mong sasabihin kahit anong hindi mo dapat sabihin. Pagkalipas ng ilang panahon, ipaliwanag mo na lang sa kanila ng maayos. Yung tungkol sa agimat. Pasensya na. Lumabas ka muna. Magbibihis ako. Mauna na akong mag-interview. Anong interview? Diretso sa kumpanya natin. Bukod pa riyan, ikaw ngayon, buntis ka pa naman. Dapat sa bahay ka lang. Ang dapat ay magpahinga ka. Oo nga. Mas mabuting maging mapagkusa. Lola, tito, tita, mauna na po ako. Sige, ito. Nay, mauna na po ako sa kumpanya. Nay, pumunta ako para makipagkita sa mga kapatid at uminom ng tsa. Lola, Singchen, napakahirap mong makita si Zaizaw. Bakit hindi mo siya pinahalagahan? Lola, kailan ko ba siya hinanap? Nakalimutan mo ba? Nung bata ka, ganito na ang itsura ng ipinamigay na pamana. Ang tagal na noon, paano ko pa maalala? Lola, bakit mo biglang tinanong yan? Ikaw talaga. Manghihinayang ka. Kayo, isa-isa. Bakit ako lagi ang sinisisi ninyo? Siya ang nagkalimot ng bag ko. At pinahamak pa ako sa pagsusulit. Iniwalan niya ang agimat na ibinigay ng nanay ko. Nawala. Ikaw. Walang anuman, walang anuman. Tutulungan kita ulit makakuha. Kasama na rin si Bianan. Kami dalawa, bawat isa ay tutulong para sa iyo. Pero ako'y wala ng ina. Dapat mamatay na ako. Ayusin. Giant A, 88,888. Tingnan mo ulit.
Susunod. Palapag. Sandali. Ako. Hala, ito ang pribadong elevator ng chairman. Umalis ka muna sa tabi. Papasukin mo na siya. Bakit hindi ka papasok? Patawad sa abala. Chai Zhao Chao. Nakita mo ako. Pero hindi ka man lang bumati. Chai Zhao. Magandang umaga po, Tito. Gustong-gusto ko pong marinig mula sa inyo ang pagtawag ninyo sa aking kitay. Pero hihintayin ko na lang po na ikasal muna kami ni Xinchen. Bago ko po baguhin ang tawag ko. Pareho lang naman po iyon. Huwag po kayong mag-alala, Chai Zhao. Hindi ako makikialam sa bagay na interview. Ang pagpasok mo ba sa kumpanya ay nakasalalay pa rin sa kakayahan mo. Kahit na hindi ka matanggap, ayos lang yan. Trabaho lang yan. Salamat. Nandito na ako. Paalam. Negosyo ng China. Ginoong Wang. Okay. Assistant Lai. Pamilya Lian. Anong hangin ang nagdala sa'yo dito? Bakit hindi mo ako tinatanggap? Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Paano hindi ka i-welcome? Halika, umupo ka. Kakakuha ko lang ng bagong tsaa. Tama-tama, matutulungan mo akong magtasa. Hala, wag mo na inom ng tsaa. May isang bagay, dapat hindi ko sana sabihin. Pero si Director Wang, madalas akong inaalagaan. Naiintindihan ko. Kung isang araw, hindi ko pinahalagahan ang prinsipyo at ipinagkanulo kita. Patawarin ako at sana'y magdusa ako ng matinding parusa. Walang awa ang Diyos sa akin. Hindi ako mamamatay ng tahimik. Kanina, may isang babae na dumaan para mag-interview, na sumakay sa elevator ng chairman, na espesyal para sa kanya. Nasa 16 na tiid floor lang siya. Nandyan lang sa tabi ko. Tinawag niyang i-uncle si chairman. Ayon kay chairman, siguro siya yung misis ng pamilya G. Ay, kapatid ko. Iniligtas mo talaga ako, ha? Wala nang ibang sasabihin. Tingnan ko na lang kung ano ang ipapakita mo. Wala tayong problema pareho. Ang pinakamahalaga ngayon ay, hindi natin hahayaang maagrabyado ang inyong may bahay. Kung hindi, ako. Gagawa na po ako ng paraan. Tama. Ano nga pala ang pangalan ng inyong may bahay? Paano ko naman tatanungin? Basta't maganda naman siya. Naiintindihan ko na. Sige, mag-uunat ka pa. Babalik ako mamaya. Anong nangyayari sa mga tao sa inyo? Bakit lahat ng uri ng edukasyon ay ipinapadala dito para mag-interview? Si Chi Zhao Zhao, tama ba? Yung mga inaalok namin na trabaho, ang pinakamababa ay mga nagtapos sa mga kilalang universidad. Ikaw, isang ordinaryong universidad. Sa tingin mo, anong kalamangan meron ka kumpara sa kanila? Wala. Pero pagsisikapan kong mahigitan sila. Sa aking lakas at tibay ng loob. Tiwala naman ako sa aking sarili. Ang lakas at tibay ng loob. Pasensya na. Sa tingin ko ay hindi ka gaanong angkop. Hindi, tingnan mo lang. Ito, Director Wang. Yixet, tingnan ko nga. Yixet, siya nga siguro yan. Chai Zhao Zhao. Pwede ka nang umalis. Sandali. Hindi pumasa sa interview siya. Anong dahilan? Hindi tumutugma ang kanyang edukasyon at kakayahan. Sa mga hinihingi namin, pakita mo sa akin ang resume. Ito. Maganda ang gawa nitong plano. Maganda ang pundasyon, detalyado, may magagandang ideya rin. Ang mga halimbawa ng plano niya, pinag-aralan mo ba ng mabuti? Pinag-aralan ko. Hindi. Paano mo nakuha ang konklusyon na kulang siya sa kakayahan? Yung kanyang edukasyon. Tuwing may department meeting, palagi kong inuulit na huwag basehan ang edukasyon. Dapat tingnan ang kakayahan ng bawat isa. Talaga bang wala kang? Pakinggan mo ang sasabihin ko. Nabasa ko na ang iyong plano. Napakaganda nito. Kailan ka makakapagsimula ng trabaho? Bukas. Bukas na po ako makakapagsimula ng trabaho. Mabuti, bukas na lang. Ipaalam mo bukas sa Human Resources. At ayusin mo na ang mga papeles para sa pag-empleyo niya. Opo, alam ko na po. Salamat po, Director Wang. Naku, wala iyon. Aray. Kumusta? Tapos na. Buti na lang pumunta ako. Halos hindi, dahil lang sa issue sa edukasyon.
Halos hindi ako nakapasa. Ayos lang. Huwag mong sabihin. Talaga namang hindi pa rin matatawaran ang Pangulo. Magkaiba talaga ang pananaw sa tao. Ang batang babae ay hindi lang maganda. Maganda rin ang ginawa niyang plano. Kung pag-uusapan lang ang kakayahan. Sa kumpanya natin, sobra-sobra na siya. Mas maganda ito. Ah, oo nga pala, Director Wang. Ang bunso ay medyo matapang. Dapat mong bantayan ang iyong mga kilos. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Tama, ito nga. Salamat po, tita. Pakisurihan mo ang sasakyan na ito, at ang taong ito na ang pangalan ay, impormasyon tungkol kay Jixing Shen. Pwesto na nagkakahalaga ng 4 milyon USD. Chairman ng Wansheng Group. Anak ni Ji Tianlin ang pinakamayamang tao. Ang panganay na anak ng pamilya Ji, si Jixing Shen. Xiao Hua, sa loob ng maraming taon, sa wakas ay natagpuan na kita. Bye Xiao Hua, hindi ko akalain na may ganyan ka pang childhood friend. Pero, mukhang ako na naman ang makikinabang. Hoy, ako si Jixing Shen. Baby. Ay, pigilan mo na nga. Sinasagot ko ang tawag. Baby. Huwag ka nang magbiro. Sinasagot ko ang tawag. Hello, paano mo nalaman ang tawag ko? Hello, bakit hindi ka nagsasalita? Hello. Ah, ako ito. Nakuha ko ang numero mo, sa aking ina. Mayroon ka bang oras ngayon? Ano po ang iyong pakay? Ang anting-anting mo, nasumpungan ko na. Totoo ba? Nasaan ka ngayon? Ipadadala ko sa'yo ang lokasyon ko. Sige, hintayin mo ako. Pupunta na ako ngayon. Liam. Ang ganda niya. Normal lang ba na may boyfriend siya? Pero bakit ganito ako kaaalala? Hindi naman siguro kasi gusto ko siya. Hindi pwede. Saan yung agimat ko? J. Salamat. Tinanggal mo na yung mga litrato. Saan yung agimat ko? Pero wala na akong ina. Wala na akong ina. Ako. Laba. Salamat sa iyo. Ako nga pala ang nagkalimot noon. Tinutulungan kita na hanapin. Dapat lang naman. Mayroon pa akong gagawin. Mauna na ako. Sige, paalam. Paalam. Jiang 88. Binabati kita. Nakatanggap ka ng trabaho. Ngayon na natanggap ka na sa trabaho. At saka, Direktor Wang, napakaganda ng iyong kakayahan sa pagpaplano. Lubos akong naniniwala. Mayroon akong kontrata rito. Subukan mo. Salamat, Supervisor Lai. Gagawin ko ang aking makakaya. Gawin mo na ang iyong trabaho. Nga pala, dapat madaliin. Darating na ang kliyente sa Biyernes para sa inspeksyon. Sige po. Supervisor Lai, ito po ang natapos ko. Plano ng proyekto. Tingnan mo, may kailangan pa bang baguhin? Tapos na ito. Ilang overtime kaya ang ginawa ng taong ito? Sige, titingnan ko. Maganda naman pala. Hindi pwede. Gawin ulit. Ginoo Lai, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang hindi tama? Ano ang hindi tama? Kailangan ko pa bang turuan ka? Inalok ka ng kumpanya para maging alagad lang ba? Sige, gagawin ko ulit.
Ginooli, pakitingnan ito. Gumawa ako ng bagong bersyon. Anong kalokohan ito? Hindi si Supervisor Lai. Tingnan ninyo po. Ginawa ko ulit ang bahaging ito. Sinabi ko na hindi ako kontento. Ganitong kalokohan, wag na wag niyong ipapakita sa akin ito ulit. Naiintindihan mo ba? Araw-araw kayong umaakyat dito na walang iniisip. Pinapalakas ka ng kumpanya para kumain lang ng walang ginagawa. Bumalik ka at gawin ulit ito. Tiis mo siya, ito na lang ang huling pagkakataon. Kung hindi pa rin siya magbago, sabihin mo kay Director Wang at i-report siya. Dito po. Uno, mangyaring umupo. Director Gu, ito po. Isa sa mga manghusay kong tauhan, si Genji Li King, ang supervisor, ang mga produkto at marketing plan ng kumpanya ni Director Gu. Siya rin ang namamahala, at ito naman, si Director Gu ng Xing'an. Supervisor Le, magandang araw po. Magandang araw, Jigu, Jilai. Pakipakita ang inyong plano kay Jigu. Pakiusap, Jigu, tingnan po ito. Ang planong ito, ay ang panghuling plano ba ninyo? May problema ba? Parang may isang pakiramdam. Hindi may paliwanag na pakiramdam ng pagiging superior. Mataas ang tingin. Parang tinutokso-tokso na nila ang mga gumagamit ng aming produkto. Parang may mga komentaryo tungkol dito. Kung ito na ang inyong panghuling plano, magdududa na ako sa inyong pagiging profesional. Ginoong Lee, paano mo na ipasa ang planong ito? Bigyan mo ako ng paliwanag. Pasensya na. Nakuha ko yung maling plano. Pupunta ako para kunin ito, sandali lang. Pakitang kilik muna, Ginoo Gu. Ginoo Gu, tingnan ninyo ang dalawang planong ito. Ayos. Maganda rin ito. Ginoong Lee. Itong dalawang proposal, ikaw ba ang gumawa nito? Itong dalawang proposal, mas nakatutok sa panig ng mga gumagamit, at nakatuon sa pag-akit sa mga gumagamit, at makipag-ugnayan sa mga gumagamit, para magtayo ng magandang relasyon. Sa palagay ko, ang ganitong uri ng marketing plan, ay nagbibigay sa akin ng malaking presyo. Kung hindi kami magtatagumpay, parang ang bigat ng loob ko, dahil sa mga pagsusumikap ni Supervisor Lee. Boss Gu, sobra po ang inyong papuri. Pero si Supervisor Lai, muli na naman po akong pinahirapan. Anong problema? Ito pong dalawang proposal. Aling isa po ang mas magandang gamitin? Kung gusto po ninyo, Boss Gu, pwede pong gamitin pareho. Magaling ang ginawa ni Xiao Li. Salamat, Yi Gu. Panahon na ng tanghalian. May nabook akong private room. Sa isang hotel malapit dito. Magkakain tayo tatlo ng isang simpleng pagkain. Sige, pakiusap. Anong nangyari? Lainan. Chizao, bumangon ka na. Dito ang lugar ng trabaho. Hindi ito ang lugar para matulog. Kung may susunod pa, umalis ka na. Nag-overtime ako nitong mga nakaraang araw. Para tapusin ang marketing plan ng Xing'an, ng kumpanya. Pagod na pagod ako ngayon. Kaya lang ako nakatulog. Natapos ko na yung ikatlong proposal. Wala na kailangan pa. Nakaayos na ang business plan ng Xing'an. Si Chai Zazao ba ito? Ako si Guizu ng Xing'an. Maaari ko bang makita iyon? Magin. Isang bagong intern lamang siya. Huwag na ninyong sayangin ang inyong mahalagang oras. Walang problema. Ilang araw din kayong nag-overtime para rito eh. Dapat lang natingnan ko. Ma'am. Salamat po, Wagu. Oo nga. Kaninang umaga lang, ko ito na i-print. Sabi mo kanina, ito na ang iyong pangatlong plano. Tapos yung una at pangalawa? Yung una at pangalawa, ay itinapon na ng aming supervisor sa basurahan. Anong nangyari? Bakit nakatingin kayong lahat sa akin? Ginoong Wang, nakikita kong may mga bagay ka pang kailangang ayusin sa inyong tanggapan. Siguro, hindi mo nakakainin ang pagkain. Oo nga pala. Itong tatlong plano, pumapayag ako sa mga ito. Sige na.
Napahiya na tayo kay Emily. Salamat po kay Emma Go sa pagbibigay ng paggalang sa akin. Mag-ingat po kayo, Emily. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin sa conference room. Tingnan mo nga, yung dalawang sulat ba yan na sinulat mo noon? Ito, ako ang gumawa niyan. Oh, kung ganoon, wala na. Lumabas ka na muna. Oh. Pero, anong nangyari? May ipo-announce ako. Dahil sa personal na dahilan, nagbitiw si Supervisor Lai. Ang trabaho ng inyong grupo ay pansamantalang ako muna ang mangunguna hanggang dumating ang bagong supervisor at siya na ang mangunguna. Sa wakas, umalis na siya. Nung naging matagumpay ang plano, siya ang may kredito. Hindi natuloy ang plano, tinapon ang responsibilidad. Tapos palaging parang, iniisip niyang magaling siya. Tama, bansa. Mabilis kanina, di ba? Talaga, salamat sa'yo kanina. Naiwasan nating mapagod sa inis sa kanya. Pero, medyo nakakainis ka rin, ha? Lagi kang overtime. Gusto mo bang patayin kami sa kakatrabaho? Hindi, kasi masyado akong mababa ang edukasyon. Kung hindi ako magsisikap pa, sisisanti ka agad. Nakapasok na nga sa kumpanya. Sino pa ba ang mag-uusap pa ng educational attainment? Hindi ba't performance ang pinagbabasehan? Ang 3 plano mong ginawa, nasiyahan naman ang mga kliyente. Malakas ka na, di ba? Ang inaasikaso kong plano ngayon, ilang beses na itong binago, hindi pa rin pumapasa. Walang sinuman ang papayagang mag-overtime ng lihim. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko na. Ayos na iyan. Ako pala si Mayuksi. Ako naman si Chiza Ozaw. Ako si Junkie. Kamusta? Pumasok ka. Why? Tagapangulo. May konting problema sa planning department. Anong nangyari? Hahaha. Ganun ba? Ibig sabihin, maayos na ang ginawa ni Zhao Zhao doon kanina. Kung hindi pa lang si Miss Chai ang pumasok sa kumpanya, gusto na nga ni Director Wang na siya ang gawing bagong supervisor. Paano naman yun? Parang isinasalang mo na si Zhao Zhao sa init ng apoy. Sabihin mo sa kanya, hayaan mo siyang mag-ayos ng iba. Opo. Hello. Masyado ka nang matagal sa bahay. Dapat ay pumunta ka na sa kumpanya para tulungan ako. Oo nga pala, nasa kumpanya rin sila Oyaw. Zaoyaw, Zhao Zhao, Ihai, Yuxin. Tara. Zhao Zhao, anong nangyari sa'yo? Dapat tayo nang magtulungan. Oh. Jiang Gay 66,666. Salamat sa paghatid mo sa akin. Good luck sa interview. Sige, gagalingan ko. Hay naku, ano ba nang nangyari? Bakit biglang? Naging cold sa akin si Kuya Singchen. Kaugnay na kasanayan, nagtapos sa Harvard University. Naman, medyo kahanga-hanga. Pero wala masyadong karanasan at mga tagumpay. Diretsong maging supervisor. Hindi yata posible. Director Wang, baka hindi ninyo alam, kanina umaga, si Kuya Singchen ang naghatid sa akin gamit ang sasakyan. Singchen. Ibig mong sabihin si Ginoong J. Oh. Anong epekto kung si Ginoong J ang naghatid sa'yo? Wala akong pakialam sa iba. Dito, laging ayon sa tamang proseso. Huwag mong sabihin na tauhan ka ni EJ. Tauhan ka man ng chairman. Hindi ako gagawa ng pandaraya. Binibining Beishao. Pasensya na po. Sa tingin ko, hindi ka angkop sa pangangailangan ng kumpanya namin. Hindi. May sakit yata siya. Zhao Zhao, kilala mo ba yung babae na pumasok? Kanina sa conference room. Ma'am. Masama ang relasyon nila. Ma'am. Kawawa naman. Ganito ang sitwasyon ngayon. Mukhang nag-a-apply siya bilang manager. Wala namang silbi yung ipinadala ni Shoji. Ang manugang na inaprubahan ni Chairman Jin. Nandito lang naman. Kung sakaling ang sinisiping babae ni Shoji ang umakyat sa ulo ng tunay na may bahay. Ako, si Lawang talagang tapos na. Kung ganoon, huwag ka nang mag-alala.
Tingnan mo ang itsura niya. Mukhang hindi siya natanggap. Bai Xiaohua. Anong ginagawa niya rito? Hindi kaya nagkakilala na sina Kuya Xingchen at siya. Double happiness. Double happiness. Isa. Maaga. Maaga. Maagang tagtuyot. Tama na. Matagal na niyang binago ang pangalan niya. Nagkamali si Kuya Xingchen. Posible kayang makalimutan na rin niya. Si Kuya Xingchen, matagal na rin kasi iyon. Ikaw at siya, ano ba ang inyong relasyon? Lainan. Oh. Parang stepsister ko siya. Kaya ba? Yung tipong kwento na may kabit na umaagaw ng asawa. Ang pangalan niya ay Xinbu. Nang maliit pa ako, nagtrabaho na siya sa ibang lugar. Matagal na akong hindi nakakauwi. Si mama lang ang nag-aalaga sa bahay. Pagkatapos, narinig ko sa mga taong umuwi galing sa trabaho, na yumaman na siya. May bago na siyang babae at anak. Ayaw na niya sa akin at kay mama. Si mama, talaga ay hindi ko na kaya ang mga chismis. Kaya dinala ko para hanapin siya. Ngunit, hindi tao. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana malungkot ang nanay. Hindi sana. Kapatid na Xingchen. Ang interview sa kumpanya nyo, ang higpit naman. Pati mga nagtapos sa Harvard University hindi nakakapasa. Siyempre, isang posisyon sa pamumuno ito. Kailangan ng karanasan sa pamamahala. Kailangan may mga standard na hinihingi. Bakit hindi mo subukan na magsimula sa mga trabaho sa ibaba? Trabaho sa grassroots. O kung hindi, magiging sekretarya na lang ako ni Kuya Xingchen. Ito, Aray. Kuya Xingchen, pakiusap na. Sige na. Salamat, Kuya Xingchen. Saka, Kuya Xingchen, naaalala mo pa ba yung sinabi mo noong bata ka pa? Napapakasalan mo ako paglaki mo. Kuya Xingchen, nasa hustong gulang na ako ngayon. Salamat ha. Xiaohua. Pasensya na, mga biro lang yun noon. Huwag mong seryosohin. Kapatid Xingchen, meron na bang ibang taong gusto? Sige, naiintindihan ko. Ang mabuting balita ay, hindi pa niya alam na hindi ako ang kanyang Xiaohua. Ang masamang balita ay, may iba na siyang gusto. Ang malas, sino kaya yon? Binibining Chai. Hi, Yigu. May problema ba sa plano? May ilang detalye lang akong gusto. Kumpirmahin sa iyo, babalik na lang ako sa kumpanya. O ay, mga maliliit na detalye lang naman yun. Papakainin na lang kita. Habang kumakain tayo, mag-uusap na lang tayo. Sige na. Halika, dahan-dahan. Ikaw nga pala, Shi Zazao. Ang galing-galing mo naman. Kahit si Kuya Xingchen, hindi ko alam kung ikaw ba ang kanyang crush. O kaya'y nagustuhan ka na niya. Ang gaganda naman ng damit ng baby na ito. Maganda rin yung isang yun. Kaya ma'am. Bakit? Isang araw pa lang akong nagtatrabaho. Para ka ng pagod na pagod. Wala. Kasi maaga na eh. Anong ikinagugulat? Maaga siyang umalis nung gabing iyon. Kaya't parang may mali sa'yo. Gusto mo siya, di ba? Bakit hindi mo siya sundan? Ngayon, ganito ka na lang. Kanino mo ito ipapakita? Sa tingin mo ba ayaw ko? Siya. Talagang walang silbi. Sasabihin ko sa iyo, pagkalipas ng ilang araw, ay ang aking ika-negatibo 50 kaarawan. Dapat mo, baka umuwi ka na agad para ipagdiwang ang kaarawan ko. Kung hindi, wala na akong anak na tulad mo. Bakit ka nakatigil dyan? Hindi ka pa ba aalis? Paano ko nagkaroon ng anak na tulad mo, tanga?
Alaynan. Ginoogo. Dito na, ayos na. Baka pwede ko pang samahan ka. Hindi ako mapakali kung hindi ko makita na nakapasok ka na sa bahay. Hindi ako komportable. Wag na, kaunti lang naman. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Sige na nga. Gigi, sana'y sabihin ko sa iyo. May gusto na ako. Sino? Kilalang kilala ko ba siya? Isa siyang childhood friend ko. Magandang gabi. Magandang gabi. Bakit kanina pa ang naalala ko? Hindi si Kuya Pingan, kundi salamat at Jake Singchen. Dapat naman sana ay kinaiinisan ko siya. Bakit? Nandito ka? May kailangan ka ba? Ang nanay ko sa ilang araw. Magkakaroon ng 58th birthday. Gusto niyang imbitahan ka para sa kanyang birthday dinner. Hindi mo pa nasabi kay tita tungkol sa atin, di ba? Alam mo naman na si lola ko. Hindi maganda ang kalusugan ngayon at dahil sa iyo, hindi na rin nila ako masyadong tinatangkilik. Kanina umaga, sa paligid mo, may isang babae, di ba? Iuwi mo na lang siya, di ba? Siya ay... Anong ipapaliwanag ko sa kanya? May boyfriend na siya, Sabi ng nanay ko, kung hindi ka pupunta, ayaw na niya akong kilalanin bilang anak niya. Sige na. Alam ko na, mabait din naman sa akin yung tiyahin. Ako, pupunta ako. Saka pala, ano kaya ang gusto ng tiyahin? Ano? Ito. Ako. Sige na. Tatanungin ko na lang si Lola. Kung wala namang problema, babalik na lang ako. Magandang gabi. Lola, tatanungin ko lang, bakit ikaw pa ang personal na dumating? Matagal na, hindi ka pa bumalik para makita si Lola. Hindi mo ba papayagan si Lola na makita ka? Ay naku. Lola, hindi ko ibig sabihin iyon. Nag-aalala lang ako sa kalusugan mo. Ay naku, huwag kang mag-alala. Hindi ako mamamatay. Lola, ako pa. Gusto ko pang makita ng sariling mata. Ipinanganak na ang aking apo sa tuhod. Ha. Ay, kalimutan mo na. Hindi ko na kayang magpanggap na bata. Magpapapahinga muna si Lola. Ay, si Xinchen, ang nanay niya. Noong araw para mapasaya ako. Noong ika-negatibo 6 na po kaarawan ko. Binigyan niya ako ng isang kipaw. Gusto rin niya yon. Pumunta ka at tulungan siyang pumili ng isa. Ako. Lola, magpahinga ka muna dito. Napili ko na. Pupunta akong kunin ka. Sige, guna. Paalam. Estado. Hello, ako at si Saozao. Ngayon ay nandito kami sa Vientiane Mall. Pero kulang pa kami ng isang bag. Pupunta ka ba? Gushao. Tiyak ka ba sa balitang narinig mo? Totoo ba yun? Huwag kang mag-alala, Mama. Ito ay impormasyon na nakuha ko mula sa sekretarya. Mula sa matagal ng empleyado. Sige. Yung kipaw. Bibilhin natin ang pinakamahal. Ngayong kaarawan ng misis ng direktor. Kailangan mong gawin ang lahat ng makakaya mo. Papuntahin mo si Jay Singchen doon. Tapos, subukan mong makuha ang simpatsya ni Ginang G. Naiintindihan mo ba? Oho. GFL. Ay, hello. Pwede mo ba akong tulungan pumili ng isa? Tama ba itong po para sa kaarawan ng nanay? Sige, pupunin ko na. Ting, Chai Zhao Zhao. Huwag mo akong sisihin. Kung may sisihin, ikaw ang dapat sisihin, ikaw ang humarang sa daan ko. May mga tao kasi na walang kaalaman sa pagpapalaki. Nakakita ng nakatatanda, hindi man lang bumati. Isang taong walang hiya. Anong klaseng nakatatanda ba siya? Siksihin mo ay akin. Ang hindi minamahal ang siyang kabit. Hindi makakapagsalita ng maganda ang masasamang tao. Hay, narinig kong maaga namatay ang nanay mo. Ikaw. Ay. Nanay, maglakas loob kang manakit ng tao. Sinaktan mo ang anak ko. Huwag. Huwag nang manakit. Bitin mo ang nanay ko.
Huwag mong saktiin ang nanay ko. Huwag mong saktan, kung hindi tatawag ako ng pulis. Bitin mo. Nanay, ay, nanay, anong klaseng tao ka? Huwag mong gawin ganyan. Wala naman tayong problema. Hindi na kami magkalega. Waiter, napili ko na ba ang damit ko? Pwede ba ito? Ito na lang. Ikandi. Waiter, bibili rin kami ng pipao. At kailangan ito ay ang pinakamahusay. Oh, pakiusap, sandali lang. Nanay, nawawala ang aking pulseras. Yung sa aking ritual ng pagiging adulto. Yung ibinigay sa akin ng tatay ko. Anong pulseras? Yung bracelet na 30,000. Ay, hanapin mo na, bilis. Bilis, hanapin. Huwag kang gagalaw. Ikaw ba ang nagnakaw ng bracelet na yan? Baliw! Hoy, hindi ka pwedeng umalis. Kailangan naming mag-body search. Anong karapatan mong halugugin ako? Ayoko. Kinakabahan ka lang. Ikaw ang magnanakaw. Ano nang ginagawa mo? Hanapin mo na lang. Ikaw naman ang maghanap. Magnanakaw ka. Tingnan mo nga to. Sinisiraan ninyo ako. Hay, huwag kang magbiro. Ang pulseras na ito, kitang-kita ko mismo kung paano ito inilabas ng aking ina mula sa iyong bag. Tawag sa pulis. Tawag sa pulis, dakpin ninyo siya. Papasok siya sa kulungan. Kung tatawag kayo ng pulis, tawag lang. Pagdating ng mga pulis, patunayan nila kayo ang nag-akusa sa akin ng maling pagkakasala. Kayo ang papasok sa kulungan. Kayo. Ah, ikaw, anong ginagawa mo? Wala akong ginawa. Ninakaw mo ang fingerprint ko. May CCTV naman dito sa tindahan. Hindi kayo magtatagumpay sa inyong pakana. Magandang araw po. Gusto ko pong tingnan ang tifis ninyo. Sige po, kukunin ko po ang manager. Anong magagawa ng CCTV? Pinili ko ito dahil sa anggulo ng mga kamera na hindi kita. Anong pinagtatalunan ninyo dito? Anong pinagtatalunan ninyo dito? Sabi ng dalawang babaeng ito, na ninakaw daw ang kanyang pulsera. Gusto nilang kuhanin ang video ng mga kamera ng tindahan natin. Maghihintay lang tayo. Matagal na tayong hindi nagkita ay. Namimiss din kita. Supervisor Lai. Hindi. Hindi na ako Supervisor Lee ngayon. Salamat sa iyo. Nagmana na lang ako ng negosyo ng pamilya. Narinig ko. Nakukunin mo ang kiki footage ng tindahan namin? Ma'am. Pasensya na po. Nasira po kasi ang kikis ng tindahan namin noong nakaraang mga araw. Hindi po namin kayo matutulungan. Manager. LLF. Unang kita ko pa lang sa iyo. Nakita ko na agad na mayroon kang mukha kang mangkukulam. Ngayon, magnanakaw ka pa. Talaga. Ang lakas ng loob mo. Ang pulsera sa bahay namin. Mga 30,000 piso yon. Makukulong ka ng 10 taon dahil dyan. Hindi ko ninakaw. Hindi ikaw ang may say. Ang ebidensya ang may say. May fingerprint mo sa bracelet na to. Kung ganoon, tatawag tayo ng pulis. Hayaan mong sila ang humarap. Hoy, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Papatagilid kita, magnanakaw ka. Ikaw, patayin kita. Hey, bilisan nyo, may tao. Suntukan na. Ang magnanakaw na ito, nagnakaw siya ng mga alahas namin. Susuntukin daw ako. Ako, hindi ako nagnakaw. Sila ang mga magnanakaw. Kinuha. Ano ba yan? Bitawan mo ako. Pagsisinungaling. Ang pulseras ay galing mismo sa iyong bag, nakuha ito roon. Nariyan pa nga ang iyong mga fingerprint. Maglalakas loob ka pang sabihin sinisiraan kita. Susuntukin kita, magnanakaw ka. Susuntukin kita, magnanakaw ka. Are, bitawan mo ako. Hindi ako magnanakaw. Sila ang nagsisinungaling laban sa akin. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo siya. Bitawan ninyo siya. Umalis kayo. Lola, hindi ko ninakaw ang mga gamit nila. Alam ni Lola. Huwag kang matakot. Alagaan kita, Lola. Psych po. Halina kayo, tingnan ninyo. May kasama pa siya. Manahimik ka. Huwag mo na akong tawagin, baka matanggal ko ang bibig mo. Naiintindihan. Ako ito. Nasa mall ako ngayon. May 5 minuto ka para magpakita sa harap ko. Nasaan ang pulseras? Pakita mo nga. Ang pulseras na to ay 30,000. Nariyan pa rin ang kanyang mga fingerprints sa itaas. Libo-libong metro kwadradong gamit. Inilagay sa harapan namin ni Saysay. Hindi man lang niya tiningnan. Isang lumang gamit na nagkakahalaga ng ilang libo. Nangahas pang gamitin ito para siraan siya. Ang pagmamalaki ay kaya naman ng sinuman. Hay, may kakayahan. Bakit hindi mo ilabas yung mga bagay na millions? Ginoo Yang, ikaw, ang ginang. Noong nakaraang taon, sa Hong Kong, ang Baoli, nag-auction ng isang piraso. Singsing na jadete na pulseras na kulay berde esmeralda. Presyo ng pagbebenta,
60 milyong Hong Kong dollars. Ito mismo ang isa. Sino ba ang hindi marunong maghambog? Sasabihin ko pa nga na ang pulseras namin sa bahay ay nagkakahalaga ng ilang bilyon. Alam mo ba ang tungkol dito? Ang mall na ito, isa lamang sa mga ari-arian ng matandang ginang. Isang pulseras na nagkakahalaga lamang ng 60 milyong piso. Kailangan pa bang lokohin kayo ng matandang ginang? Inaantok na pagsasalita. Ang pulseras na ito, iyon na ito, ako. Halika. Lola, hindi ko kayang tanggapin. Masyado itong mahal. Mabait na bata. 6 milyon na kwintas. Masyado na kaming mataas para dito. Sabi nyo, ninakaw niya ang kwintas nyo. Lola, ano po ba ang ginagawa ninyo? Sabi. Sa harapan ko, matandang babae. Ulitin mo pa. Sabi ninyo ninakaw daw ni Zaza ang inyong pulseras. Sabi. Sabihin mo na, kanina hindi ka ba marunong magsalita? Hindi ba't sinabi nyo, bibili lang at babalik? Ano ba to? Hindi ba't sinabi nyo, bibili lang at uuwi? Ganon? Ano bang ginagawa ninyo? Tay, sit mo. Bakit? Pinapahirapan ka? Wala akong pakialam kung ano man ang inyong alitan. Hanggang dito na lang yan. Sino ka ba? Aba, naglakas loob ka pang magsabi sa akin ng ganyan. Ikaw, ang asawa at anak mo, ay nagsinungaling na ang aming si Zaza ay nagnanakaw. Pinagdaanan niya ang napakalaking kahihiyan. Ting, pigilan na natin to. Kalimutan na natin. Ano ba ang gusto mo? Susuklian ko ang ginawa mo. 10 beses na higit pa. Xiao Hua, talaga bang makikipagsagwatan ka sa mga tagalabas upang apiin ang iyong ina at kapatid? Ako si Chi Zazao. At Ti, simula nang itaboy mo ako at ang nanay ko, palabas ng bahay. Wala na tayong koneksyon. Mula noon. Haha. Akala ko ba'y isang tsenshimika? Wala nang anuman. Ako pa rin ang tatay mo. Talaga ba? Gusto mo pa kaming magtalo? Hanggang sa magkaalitan? Oo nga. Yung bracelet na yon nasa bag mo. Diyan namin nahanap. At yung fingerprint mo pa. Kung magtuluyan tayo, hindi pa natin alam kung sino ang talo. Hindi naman sira ang sagigil ng tindahan. Pwede nating tingnan ang kikis. Ano ba ang pinagsasabi mo? Kayong dalawa, puntahan nyo at tingnan. Hindi pwede. Akin ang tindahang ito. Bawal. Gusto mo pa bang ituloy ang negosyo mo? Nakapirma na tayo ng kontrata. Kung itataboy nyo ako, kailangan nyo pa rin akong bayaran. At saka, kahit wala na ang tindahang ito, hindi naman malulugi ang pamilya ko. Gusto nyo bang makita ang sasi? Nangangarap. Anong pangalan mo? Li King. Anong nangyari? Galing ka sa Lipamilya. Ipagbigay alam mo, papatigilin ko ang lahat ng negosyo ng Lipamilya. Ang Lipamilya, matagal na namin ginagawa ito. Sinasabi mong ipagbawal na nga. Ginang, siya ang dating pangulo ng kalakalan ng Jiangnan Province. At kasalukuyang pangulo, at pamangkin niya. Ginang, pakiusap, patawarin niyo na ako. Miss Chai, tulungan mo naman ako. Bilisan mo at hilahin na ako. Ginang, patawarin mo ako. Ginang, patawarin mo ako. Maaga. Hindi mo ba talaga bibigyan ng pagkakataon ang tatay mo? Nagawa mo ba ang isang tungkulin bilang isang ama? Noong mga panahong iyon, ako at ang aking ina ay naglakbay ng malayo para hanapin ka. Ikaw naman, meron ka ng bagong babae at anak. At pinalayas mo pa kami ng aking ina. Alam mo ba kung paano kami namuhay sa mga nakaraang taon? Ikaw at ang iyong kabit, kapag masaya kang kasama ang anak mo, itinaguyod ako ng nanay ko mag-isa. Nang ibigay mo sa anak mong babae ang 30,000 yuan na pampagkaadulto, at ipadala siya sa ibang bansa para mag-aral, ako mag-isa. Naghahanap ng paraan para kumita ng matrikula. Pasensya na, nang magkasakit ang nanay ko. Nagtanong na ba ako sa'yo? Binigyan mo ba ako ng kahit 1 sentimos? Ano ng karapatan mong mag-isip na isang? Pasensya na, ay magiging dahilan para mapatawad kita. Tama si tatay. Hindi mo naman talagang alam na mali ka. Natakot ka lang. Gusto mo bang tigilan ko na ang paghahabol? Pwede. Ano? Ano man ang kondisyon, tatanggapin ko, Papa. Ako. Gusto ko silang dalawa, magmakaawa sa akin. Pwede. Tatay, sino? Patawad. Ikalawa, ito ang agimat na ibinigay sa akin ng mama ko bago siya pumanaw, para protektahan ako. Gusto ko ito, magsagawa ng 3 pagyuko at 9 na ulos, tapos sabihin, mali ka. Kung ayaw mo, sige na lang. Sandali.
Kung ayaw mo, sige na lang. Sandali. Maglaluhod ako. Lola, Tara, umalis na tayo. Tara, Lola. Maraming salamat talaga sa araw na ito. Huwag mong gawing malaki, ako'y lola mo. Lola, iyon ay, ang pulseras na iyon, mahigit 60 milyon iyon. Sayang naman. Peke lang pala ang pulseras na iyon. Ha? Kahit na peke. Sabi ni Lola totoo yun. Sino ang mga nahas na sabihin na peke yun? Lola. Tara na, hahaha. Lola, aganin niyo Ang bilis ninyong makabalik. Are. Tingnan mo ang bata, para bang hindi man lang mainit ang kinakain. Nangiinis ka pa riyan. Tingnan mo ang mukha ni Zaza. Ito. Sino ang nanakit? Hay, wag na po. Lola, napagalitan na po niya sila. Pasensya na po, dapat po sana mas maaga akong pumunta. Anong magagawa pa kung mas maaga ka? Sinaktan nila ako, pero ang nanay naman ng mabait mong kapatid. Chunky. Ay naku. Nakakainis talaga. Bakit hindi mo tawagin si Jixing Shen? Kung nandyan siya, hindi kami tatarantaduhin ng matandang babae at ni Chai Zhao Bao. Hindi kami ganyan alipustayin. Si Jixing Shen nga kahit hindi alam. Si Chai Zhao Zhao ay si Xiao Hua, pero nahulog pa rin siya kay Chai Zhao Zhao. Kung tatawagin mo siya dito, baka siya pa ang magtulungan sa iba. At saka, kung malalaman niya itong nangyari ngayon, tapos na tayo, pareho. Kaya tayo na lang ang magdusa ng galit. Kasalanan mo, kung hindi dahil sa pagkatalo mo sa negosyo, at pagkakautang mo ng malaking halaga, hindi sana kami umabot dito, pati nga ako, napilitang pumunta sa Jiangcheng. Kung ako ang tatanungin, dapat hindi ninyo, agad ginawa ito kanina. Oo. Tinitingnan mo siya. At parang, isang napakagandang lola na, nagustuhan pa ng anak ng isang mayaman. Gusto mo na bang magkaroon ng anak na babae? Sasabihin ko sa iyo, huli na ang lahat. Pinilit kanyang lumuhod sa harap ng kanyang ina, para sa anting-anting. Pero hindi naman siya nagdalawang isip. Ano ba ang alam mo? Ang sitwasyon ngayon, Xiao, ang gusto mong maikasal sa mayamang pamilya, ay napakaliit na posibilidad. Pero maaga pa, pwede pa. Anong silbi nito? Dugo ko siya. Kahit hindi niya ako kilalanin, tatay pa rin ako sa kanya. Pag umunlad siya, lahat ng tagumpay niya, may bahagi ako. May bahagi ako. May bahagi kayo. Kaya ba to? Tingnan mo ang attitude niya ngayon. Pero halata naman, na tinatapos na niya ang relasyon niyo. Huwag mo akong gawing biro. Pwede niyang gawin ang gustong gawin sa relasyon niyo. Siya ang anak ko. Sa buhay kong ito, kukulin ko siya. Hanggat hindi ako nahihiya. Ang mga utang ko, siya ang kailangan magbayad. Sa natitirang buhay ko, siya ang mag-aalaga sa akin, at aalagaan pa ang pamilya namin. Si Bai Xiao ay kaibigan ko mula pagkabata. Noong bata pa ako, lumipat na sila. Umiiyak pa nga ako noon ng matagal. Sa mga nakaraang taon, patuloy ko siyang hinahanap. Hanggang kamakailan. Sa wakas, natagpuan ko siya. Pero hindi ko inaasahan na siya ay naging ganyan. Gagawin ko agad ang pagpapaali sa kanya sa kumpanya ko. Hindi ko akalain, mula pa noong bata pa siya, ay pareho rin pala kami ng pinagdaanan. Hanggang sa makilala kita. Doon ko lang nalaman kung ano ang ibig sabihin ng magustuhan. Ngunit sayang, may kasintahan ka na pala. Sino ang nagsabi sa'yo na may kasintahan ako? Noong araw na tumawag ako sa'yo, narinig ko ang kasintahan mo na tinatawag ka. Baby. Oh, aray, huwag kang lumapit. Nung araw na iyon, ang narinig mo. Sila yung dalawa. Tapos nung araw na iyon, kahapon, sinundo kita pagkatapos ng trabaho. Kasama kita, may kwentuhan at tawanan. Siya ay kliyente ng kumpanya. Siya, talaga may interes siya sa akin. Pero, tinanggihan ko na siya. Kaya, so ibig sabihin, wala ka bang boyfriend? Wala, eh. Ayun, pero pareho lang tayo. Mayroon din akong childhood friend. Nangako pa nga kami na magpapakasal kapag lumaki na kami. Ganun ba? Naiintindihan ko na. Pero, kamakailan lang, nakilala ko ang isang tao na nagbigay sa akin ng pakiramdam na parang hindi ko naman talaga siya gusto.
Yung tao na yun ay... hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko. Ay naku, sobrang tanga ko talaga. Ako na lang ang tatawag. Baka naman hindi na maganda. Nan. Ay naku. Sasabihin ko ba na tadhana lang, o baka nga may pagkakakilanlan lang pero walang kapalaran? Are. 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 Mali. Gofufu. Usip na. Simulan na natin. Boss Wang, may utang ka sa akin ng 50 milyon. Saan ka pupunta? Hindi, 20 milyon ba? 20 milyon. Ako at ang mga kapatid ko. Nahirapan kaming hanapin ka. Alam mo ba yon? Hindi ba ito nangangailangan ng pera? Ang daming pera. Paano ko kaya ito mababayaran? Narinig ko na mayroon kang magandang anak na babae. Maganda siya. Haha. Kahit na hindi naman ito umabot sa 50 milyon. Pero kaya pa namang babawi ang kaunting nawala. Kaya pa naman. Hahaha. Hindi. Boss Wang. May paraan. May paraan. Sabi. Mayroon pa akong isang panganay na anak na babae. Mas maganda pa siya kaysa sa bunso kong anak na babae. Mayroon pa siyang inang mayaman. At pati na rin ang anak ng pinakamayamang tao. Napansin din siya. Ang perang ito, para sa kanya, bilog-bilog lang. Ikaw lang. Boss Wang, pwede mong tanungin. Ang lola nakakilala niya, para lang makalasag siya ng ganti. Isang 60 milyon na pulseras. Basta sinabi niyang basagin, ay binasag niya. Tutu. Ay, talaga. Haha. Sige. Tayo, pumunta. Ay, sumakay. Maaga. Ano ito? Sino ang gusto mong makita? Ay, Chairman. Wala naman. Sinungaling. Iba. Ngayon, buong araw ay parang may hindi tama. Ako. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Tingnan mo kung sino yan. Huwag mong patagilid-tigilid. Sabihin mo na ang totoo. Wala akong pakialam sa'yo. Sabihin mo na, maaga. Pakiusap na, sabihin mo na. Kung hindi mo sasabihin, hindi na ako makakatulog ngayong gabi. Yeso. Kayo. Amos Chai. Sumama kayo sa amin. Binabalaan ko kayo. Huwag kayong magloko. Tatawagan ko na ang pulis. Kayo. Oy, tigil. Anong gagawin ninyo? Aba. Pagliligtas sa dalaga, Umalis ka na nga. Huwag makipag-usap sa kanila. Kunin silang lahat. Makikipaglaban ako sa'yo. Ginoo, ginang. Maluwang, tindahan. Ginoo. Ginang. Ihila sila sa akin pababa. Maaga. Ihila sila sa isang tabi. Pahintulutan silang matuto ng mabuti. Sandali. Ako ay isang nangungutang lang. Tinitiyak ko na hindi ko na sila istorbohin si Miss Chen uli. Ang bagay na ito, baka mas mabuti pang tapusin na natin dito. Sige ba, Kongi? Mangutang. Oh. Siya nga. Utang niya ay 5 milyon. Nung humingi ako ng pera sa kanya, sinabi niya na may kilala ang anak niyang babae, na mayamang lola, at may isang anak ng pinakamayamang tao. Nagusto siya, doon ko lang naisip na maghanap kay Miss Chan. 50 milyon, tama ba? Hindi pwede. Ni isang sentimo ay hindi natin dapat ibigay sa kanila. Hindi ni isang sentimo ay hindi natin dapat ibigay sa kanila. Zao, ako ang iyong ama. Mula nang itinaboy mo kami ng iyong ina. Sa labas ng bahay, wala na tayong anumang ugnayan. Huwag mo nang sabihin pa na hinahabol ka ng mga nagpapautang. Kahit na masaktan ka at maging baldado pa, papatayin ako ng iba. Hindi kita titingnan kahit isang beses. 50 milyon. Mangarap ka pa. Kung sinasabi mong okay lang nga. Ako ang tatay mo. Kung hindi mo ako tutulungan magbayad, puro luma ang isusuot ko araw-araw. Hawak ang basag na mangkok, pupunta ako sa baba ng kumpanya mo. Maghihirap sa harap ng bahay mo. Gusto kong malaman ng lahat. Ikaw ay isang anak na hindi marunong magbigay galang. Huwag, hindi ka pa ba tao? Ako lang ang cute. Nasiyahan ka na ba? Ako ang pinakamamahal. Kung hindi mo tutulungan akong magbayad, ikaw ang maliit na mahal. O kaya't sabay tayong malugi. O kaya, ibigay mo sa akin ng 100 milyon. At aalis na ako ng mabilis. Huwag na kitang hadlangan sa pagpapakasal sa isang mayamang pamilya. Akala ko gusto mo akong pakasalan sa isang mayamang pamilya.
Pero kahapon, tinutulan ko na ang kanyang alok. Sinabi ko pa sa kanya, mayroon akong matagal ng kaibigan, at kami matagal ng nagkasunduan. Zhao, Cha, malaking usapin sa kasal. Ay, hindi mo ba tinanggap ang isang lola? 100 milyon lang, hindi naman marami. At saka lola niya rin yun. Lola niya nga, akala niya buntis ako. Mabait lang sa akin ang mga anak niya. Ikaw, bakit ka naman ganyan kabobo? Anak siya ng pinakamayamang tao. Napakagandang pagkakataon para makapangasawa ng mayaman. Tinanggihan mo lang. Mas mabuti pa yon kaysa sayo. Pangit na amoy ng dumi ng aso, dumidikit ng matindi. Tubig. Biyanan ko. Langit, huwag mong pansinin ang mga kalokohan ni Zhao Zhao. Ako ang kanyang ama. Malaking usapin ng kasal, utos ng magulang. Ipinagkasundo ko siya sayo. Ang kailangan mo lang ibigay sa akin ay 100 milyong halaga ng dote. Kung magkakaroon ka ng lakas ng loob, siya, yakapin ko ang galit ko sayo habang buhay. Kung sobra ba sa 100 milyon? 8 milyon? 7 milyon? 6 na milyon? 5 milyon? Hindi na pwedeng bawasan pa. Sunog! Ilahin siya pababa. Mas mabuti pang itapon mo na malayo. Umalis ka na rin. Kung abalahin mo pa siya, makikita mo kung paano kita ayusin. Bakit nandito pa si Ginoo Jie? Gusto mo ba patuloy na pagtawanan ako? Tinutukoy mo ba na gusto mo pa siya? Ako. Hindi na mahalaga. Umalis na tayo. Ano? Tinanggal ka na ng kumpanya. Are, natuklasan na ng mga bituin ngayong season. Ang panloloko ko kay Che Zhao Zhao. Are, ito ay lahat ng karma. Dali, ayusin ang gamit at umalis agad sa Jiangxi. Dali. Saan naman tayo pupunta pag alis natin sa Jiangxi? Boss Wang. Oh. Maganda. Bait si Hua. Ang 2 anak mong babae. Napakaganda. Hahaha. Ginoong Wang, pakibigyan po ako ng 2 araw pa. Babayaran ko po. Yung panganay mong anak na babae, kung kaya niyang magpakumbaba at magmakaawa sa batang mayaman, posible pa siguro. Ngayon, ikaw at ako. Bakit ka pa nagmamagaling? Lahat ito, kunin mo na. Hindi. Ginoo Wang, ang aking anak na babae ay nagtapos sa Harvard. Kung magpapababa siya ng kanyang sarili, ang perang ito ay madaling makuha. Nagtapos sa Harvard. Hay! May mga boss na mahilig dyan. Hindi. Hindi mo dapat gawin ito. Hindi dapat gawin ito ni Boss Wang. Pakiusap ko sa iyo. Huwag mo sanang gawin ito. Baiksin mo. Okay lang na hindi ko hawakan ang anak mo. Pero ang utang mo, ikaw na ang bahala. Ang iyong puso ay palitan at bato. Ang iyong mga mata, ang iyong dugo. Lahat ng iyon ay maaaring ibenta. Hindi. Xiao, tatay, baiksin mo. Si Xiao ay anak namin. Si Eng Wang ay isang importanteng tao rin. Maganda rin ang pagsasama nila ni Xiao. Tigilan mo na iyan. Dalhin na siya. Iligtas ninyo ako. Nanay, walang sinuman ang pwedeng humipo sa anak kong babae. Lumayo ka. Bitiwan mo ako. Papatayin ko kayo. Si Zhao Zhao ay isang mabait na dalaga. Bakit hindi mo siya pinahalagahan? May nangyaring masama sa pamilya. Anong nangyari? Ngayon, ang may utang. Sumunod kay Bai Xinu patungo sa bahay ng pamilya Bai. Nais niyang kunin si Bai Xiao bilang kabayaran. Ina ni Xiao, para protektahan si Xiao, gumamit ng kutsilyo. Ang may utang at si Bai Xinu, namatay agad. Nabaliw din ang ina ni Zigu. Namatay na rin si Bai Xinu. Ang sabi dahil, ipinagkatiwala ni Xinu si Xiao sa mga maniningil ng utang. Kaya, siya ay... Sing Chen. Ikaw, sige, sumunod ka na. Tingnan mo kung ano ang maitutulong. Kung kaya, tulungan mo na. Sige na. Opo. Pupunta ka na ba? Hindi ka ba aalis? Hindi pwede. Namatay na si Zixin Wu. Anong sinabi mo? Yung mga tao, pumunta sa bahay nila. Gusto nilang gawing pambayad sa utang si Zixiao. Pumayag si Zixin Wu, nanay ni Zixiao, para protektahan si Zixiao. Gumamit ng kutsilyo at nanakip. 2 ang patay, 2 ang sugatan.
Huwag ka nang umalis. Yung childhood friend mo. Hindi pa ba siya dumating? Hindi ko pa siya natatagpuan. Ganun ba? Pwede bang huwag mo na akong hanapin? Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Nakita mo naman ang kalagayan ng pamilya ko. Alam mo na yun. Kahit na mamatay pa si Sim mo. Ikaw at ako, may matayog na pader pa rin sa pagitan natin. Tayong dalawa, magkasama, hindi magiging masaya. Gusto ka ng lola ko. Gusto rin kita. Siguro noong unang beses kita makita, nagustuhan na kita. Isa. Mama, Kuya Ping-an. Ano ang dapat kong gawin? Tatay, gusto kong palitan ang pangalan ko. Masyado pang karaniwan ang Ji Ping-an. Gusto kong maging Jixing Shen. Parang mga bituin sa langit kumikislap. Kaya pala ikaw,